Ito nga bang si Von Pesumal ay papunta na dito sa Converge Fiber Xers? Sa tingin kasi ng karamihan mukhang itong Converge ang kinakailangan nila ay isang additional scorer. Nakita naman natin kasing lineup ng Converge ngayon, talagang mukhang ang pwede lang umiscore dyan itong si Shoni Winston at si Justin Arana at si Alex Stockton. At ang balita nga itong si Stockton ay gusto na raw na magpa-trade. At kung sakaling mangyari yan, masasabi natin na ang isang Von Pesumal ay makatutulong para dito sa Converge Fiber Xers. Si Pesumal ay hindi masyadong nagagamit sa Barangay Ginebra. Ang nakalulungkot nga dito, kahit nung na-injure itong si Jeremiah Gray, hindi pa rin siya nabigyan ng minuto dahil nga nandiyan na si Maverick Misi. Nung unang kinuha itong si Pesumal, ang sinabi ni Coach Tim ko, bibigyan niya talaga ng minuto at pagkakataon. Pero syempre dumating nga si Jeremiah Gray, plus of course itong si Maverick Misi, nagbalik na rin si LA Tenorio, at alam naman natin na si Coach Tim Cone, yung rotation niya talaga ay umiikli pagdating ng playoffs. So hindi na nakagugulat na itong si Von Pesumal hindi talaga nabibigyan ng minuto. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Barangay Ginebra talaga, mas mabuti siguro kung i-trade na si Pesumal dahil hindi rin naman nagagamit. Sa ngayon kung mapunta si Pesumal dito sa Converge Fiber Xers, magiging maganda naman ang resulta niyan kung bibigyan ng playing time ni Coach Alden Ayo. Dahil si Von Pesumal, alam natin kung gaano niyang kahusay sa 3-point scoring. At yan ang kinakailangan ng isang Justin Arana na kung madodouble team doon sa loob, kinakailangan niya syempre na yung papasahan niya sa labas ay makatitira ng 3 dahil luluwag yung depensa. So sa tingin ko magiging magandang complementary player itong si Pesumal para dito kay Justin Arana, at kung sakasakaling makuha nila itong si Justin Baltasar, magiging malaking tulong din yan sa kanilang Twin Towers. Kaya sa tingin ko magiging okay na itong si Von Pesumal ay mapunta dito sa Converge Fiber Xers. Ito na nga ba ang huling conference nitong si Terence Romeo para sa San Miguel Beer? Iyan ngayon ang tinatanong ng karamihan dahil alam natin na si Terence Romeo hindi naman maitatanggi kung gaano ito kahusay bilang isang basketball player. Pero yun nga lang, ang dami niyang injuries na naranasan at itong ang Philippine Cup hindi siya halos nakapaglaro. Pero nanalo pa rin ng kampiyonato ang San Miguel Beer. Ang isa kasing tinitignan dito, ang si Terence Romeo ay point guard. At syempre ang SMB naghahanap palagi ng isang point guard na pwedeng tumulong dito kay Chris Ross. Nakita naman natin, of course, nakabalik na si Simon Enciso. At ang ginagawa kasi ngayon ni George Gallant, si Jericho Cruz minsan, ang ginagawa niyang point guard, kapag meron na-i-injure, let's say ma-injure si Ross o si Enciso, si Jericho Cruz muna ang nagbababa ng bola o di kaya si Jeron Teng. So ang tanong ngayon, ito bang si Terence Romeo ay kailangan pa ng SMB? Sa tingin ko, kailangan naman dahil nakita naman natin kung ano makaya nitong i-contribute. Yun nga lang, ang iniisip kasi ng management, si Terence Romeo palagi nang may injury, kaya hindi kaya mas mabuti na i-trade na to habang meron pa tong value. Iyan ngayon ang kinukonsidera ng management ng mabuti. Kaya kinakailangan din natin syempre i-factor in na kung ikaw ay management, gusto mo syempre yung mga players mo ay palaging healthy dahil pinapasweldo mo ang mga nabanggit. Ngayon, itong si Terence Romeo, siguro itong darating na Philippine Cup, baka ito na ang last chance na ibigay dyan para maipakita na kaya niya magtapos ng isang conference nang hindi nai-injure. Nakita natin si Paul D. Maganda naman ang nilaro nitong finals kahit natalo Magnolia, so yung mga speculations na baka matrade siya ay mukhang tumigil na. Dahil nakita naman natin na kapag healthy si Paul D, ang laki ng naiambag niya para dito sa Magnolia Chicken Templados. So kinakailangan si Terence Romeo ganyan din ang gawin para masabi na siya ay kinakailangan pa rin ditong San Miguel Beer at kaya niya na magstay nang walang injury. Totoo nga kaya yung balitang lumalabas na ito raw strong group ang bibili dito sa Phoenix Fuel Masters? Alam na natin na matagal lang napapabalita na itong Phoenix daw ay ibebenta dahil dun sa financial uncertainty, dun sa sitwasyon ng kanilang owner na si Dennis Uy. Pero hanggang sa ngayon ay nasa PBA pa rin itong Phoenix. So sa ngayon, ang tanong ng karamihan ay kung meron na ba itong buyer. Ang isang nakikita raw posibilidad at yung lumalabas sa mga social media reports ay baka daw itong strong group. Of course, alam niyo kung ano itong strong group. Ito yung team na pinaglaruan ni Dwight Howard at yung iba pang mga tinatawag nating mga dating NBA players, pati na rin yung mga iba nating mga players dito sa Pilipinas na naglaro at nag-compete sa Dubai Tournament. Ngayon, nasabi ng iba, ito raw strong group ay mukhang interesado na sumali dito sa PBA at ang gusto raw ay bumili
ng isang koponan. At baka nga ang piliin daw ay itong Phoenix Fuel Masters. Dahil kumpara naman daw dito sa Terra Firma at Blackwater, mas marami ng mga players itong Phoenix na magagamit nila. So masasabi natin na madaling magbuo ng isang tinatawag na competitive na koponan. At parang yan daw ang hinahanap nila ngayon. Of course, alam natin na ang pagbili ng isang PBA team ay hindi basta-basta. So kinakailangan siyempre na mahabang proseso yan. At of course, malaking halaga ang gagastusin. Of course, hindi rin naman nagkukulang kung pag-uusapan natin yung pondo nitong tinatawag na strong group. So abangan na lang natin kung ito ba talaga ay matutuloy. Sa ngayon kasi alam natin, maraming mga teams ang gustong sumali dito sa PBA, pero siyempre kinakailangan natin i-considera na maraming tinatawag na mga factors dyan. So abangan natin kung itong strong group matutuloy ang pagbili dito sa Phoenix Fuel Masters at magkakaroon ng bagong team sa PBA. Para doon sa mga nagtatanong kung ano na nangyari dito kay Mikey Williams, sinusubukan pa rin ng TNT Tropang Giga na makipag-negotiate dito at kung sakasakali daw ay kukunin nila. Sa ngayon kasi itong si Mikey Williams nandun pa rin sa Amerika at nag-hold out pa rin dahil doon sa kanyang contract dispute. Maraming beses na natin itong natalakay at mukhang hanggang sa ngayon yung dalawang bagay pa rin ang pinagtatalunan dito. Kung magkano ang ibibigay dito kay Mikey at kung gaano kahaba yung kontrata. Sa ngayon mukhang hindi pa rin sila magkasundo, pero ang rights ni Mikey ay nandito pa rin sa TNT Tropang Giga at mukhang walang balak ang TNT na aalisin yung rights na to at mukhang gusto nila na sa kanila pa rin ito manatili. Sa ngayon kasi masasabi natin na ang TNT kinakailangan pa rin ang scoring ng isang katulad ni Mikey Williams. Nakita natin yan doon sa game nila kontra Blackwater. Kaya sa tingin ko, kung hindi pa nila makukuha si Robert Bolick at itong si Ray ng Batak, magkakaroon talaga sila ng problema sa scoring dahil hindi na kaya ni Jason Castro na every night siya magbubuhat dito sa team. Kinakailangan mag-decide na TNT kung ibibigay nila yung gusto ni Mikey o susubukan pa rin nilang kunin ito si Robert Bolick o Ray ng Batak mula dito sa Blackwater o kaya Index. Dahil obviously nangangailangan ng scoring itong tropa. Si Brandon Rosser tutulong yan doon sa rebounding at depensa at of course alam natin pag nakarap nila San Miguel yan ang gugwardya kay Junmar Fajardo. Pero pagdating dito kasi sa scoring guard yan talagang magiging issue dyan. So kinakailangan gumawa ng paraan itong TNT para either kunin si Mikey Williams or itong si Robert Bolick ay hingi na nila sa NLEX. Siyempre maraming negotiation na mangyayari dyan pero kung ayaw ng TNT na malaglag ulit ng maaga dito sa Philippine Cup, kinakailangan solusyonan na nila yung problema dito sa kanilang shooting guard dahil parang yan ang naging weakness nila ngayon. Kung meron kang Brandon Rosser sa loob, pero kung wala namang Mikey Williams na scoring sa labas, magkakaproblema pa rin ang opensa ni Coach Chot Reyes. Out kay Donel Santiago, kay Joseph Pineda, kay JJ Sibum, pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., si RG Bueno at Dalina Family, Ireneo Salangsang, Katsakino Dokusin, Romeo Conchada, Jason Mendoza, Judy Edwina, Carl, Jaira, Shaina at Jonah Villarosa, OG, Len, Gia at Gio Santillana at Tagle Family, Dionisio Mercado, Ronald Verbosidad, Jonel Alagon, Rico Olarte, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, John Mark Cantos, Luis Alon, John Ray Marquisuela, Romeo Conchada, Jonald Malyari at ang iba pa nating taga-subaybay.